Bakit espesyal ang hawak mong 1,000 pesos? Isipin mo ito. Araw-araw nating nahahawakan ang pera, ipinapasa, ipinambibili at minsan ay itinatabi. Pero kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung ano talaga ang kwento sa likod ng isang 1,000 peso bill? Hindi lang ito simpleng pambayad. Ang bagong 1,000 peso na polymer banknote ay parang isang mini dokumentaryo ng Pilipinas. Nakaukit po ang kalikasan dito, kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng Pilipino sa isang piraso ng pera. Sa bidong ito, hindi lang natin titingnan kung ano ang itsura ng 1,000 peso bill na ito. Uunawain natin kung bakit ganito ang disenyo nito. Ano ang kahulugan ng bawat simbolo at paano ito konektado sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Kung akala mo ay simpleng agila at bulaklak lang ito, mag-isip ka ulit. Dahil mas malalim po ang kwento nito kaysa sa inaakala mo. At ayan, ano nga ba ang 1,000 polymer banknote at bakit po ito naiiba? Ang 1,000 polymer banknote ay hindi nagawa sa karaniwang papel na ginagamit noon. Ito po ay gawa sa polymer substrate. Yan, polymer substrate. Isang modernong material na mas matibay, mas ligtas at mas pangmatagalan kumpara sa tradisyonal na papel. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito dahil isa tayong bansang madalas tamaan ng baha, bagyo at matinding init. Ang polymer ay mas resistant po sa tubig, hindi madaling mapunit at mas mahirap pikiin. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa disenyo. Ito ay tungkol sa proteksyon ng halaga ng pera ng mamamayang Pilipino. Noong unang ipakilala po ang polymer banknotes dito sa bansa, marami ang nagulat at nagtanong kung bakit kailangang palitan ang lumang disenyo. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, makikita natin na ang 1,000 peso polymer bill ay isang hakbang pasulong. Hindi lang sa teknolohiya, kundi pati sa mensaheng nais iparating ng bansa tungkol sa kalikasan at saka kultura. Yan, balikan po natin ang kanyang overside dito. Ang ating pong nakikitang larawan dito ay ang overside or harapan na bahagi ng 1,000 polymer banknote na ito. Ayan, agad po nating mapapansin dito ang Philippine Eagle. Hindi po ito basta-bastang ibon. Ito ang ating national bird at isa sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na agila sa buong mundo. Ang Philippine Eagle na kilala sa scientific term na Pitcophaga jeffrey ay endemic dito sa Pilipinas. Ibig sabihin dito lang ito matatagpuan. Simbolo po ito ng lakas, tapang at pagnanais sa kalayaan. Mga katangian na malalim na nakaugat sa kasaysayan ng mga Pilipino. Sa panahon po ng kolonyalismo, ipinaglaban ng ating mga ninuno ang kalayaan laban sa mga mananakop. Ang agila bilang isang nilalang na mataas lumipad at may matalas na paningin ay kumakatawan sa diwa ng isang bansang ayaw magpasakop. Mahalaga ring tandaan na ang larawan ng Philippine Eagle sa banknote ay mula sa isang aktwal na litrato na kuha ni Floyd Bermejo. Ibig sabihin, hindi ito ilustrasyon lamang. Ito ay representasyon ng isang tunay na nilalang na kasalukuyang nabubuhay ngunit critically endangered. Ngayon, ano naman ang mensahe ng sampagita sa harap ng pera? Kasama po ng Philippine Eagle dito sa overside ay ang ating national flower at yan po ay ang sampagita. Sa unang tingin, simple lang itong bulaklak. Ngunit sa kulturang Pilipino, ang sampagita ay sumisimbolo ng kadilasayan, kababaang loob, kasimplihan at tibay ng loob. Noong panahon ng mga ninuno natin, ang mga bulaklak ay hindi lang palamuti. Ginagamit ito sa ritual, paniniwala at araw-araw na buhay. Ang sampagita sa partikular ay madalas iugnay sa malinis na intensyon at taos-pusong damdamin. Ang pagsasama po ng agila at saka sampagita sa isang banknote ay hindi po aksidente.
Ayan po, yung agila. Ipinapakita po ng mga ito ang balanse ng lakas at kababaang loob, dalawang katangiang bumubuo sa tunay na diwa ng mga Pilipino. Paano naman po nauugnay ang disenyong ito sa kasaysayan ng Pilipinas? Kung titignan po natin ang kasaysayan ng Philippine currency, makikita natin ang malinaw na pagbabago ng tema sa paglipas ng panahon. Dati ang mga banknote ay puno ng mukha ng mga bayani at politikal na figura. Malaga sila, oo. Pero ang bagong 1,000 na peso na polymer banknote ay nagbibigay po ng kakaibang kwento. Ito ay nagsasabing ang kalikasan mismo ang bayani. Sa isang bansang dumaan sa digmaan, kolonyalismo at sakuna, ang patunay na pag-iral ng ating likas yaman ay isang anyo ng tagumpay. Dito po sa Pilipinas, ang Philippine Eagle ay matagal ng simbolo ng national pride. Ngunit kasabay nito ay ang masakit na katotohanan. Nanganganib na itong mawala dahil sa deforestation at illegal hunting. Sa paglalagay nito sa pera, parang sinasabi ng bansa na alagaan natin ang ating sariling kayamanan. Dito naman po tayo sa reverse side. Ano naman po ang ipinapakita ng kanyang likurang bahagi? Yan, pag titingnan po natin dito sa kanyang reverse side or likurang bahagi, sasalubong sa atin ang isang tanawin na tunay na kahanga-hanga. At yan po ay ang Tubataha Reef National Park. Ito ay isang marine protected area na kinikilala sa buong mundo bilang isang UNESCO World Heritage Site. Ang Tubataha ay matatagpuan po sa Sulu Sea at tahanan ng libu-libong uri ng isda, coral at iba pang marine life. Para sa Pilipinas, ito po ay patunay na hindi lang lupa ang ating yaman, pati ang ating karagatan ay puno ng buhay at saka kasaysayan. Bakit po ba mahalagang simbolo ang South Sea Pearl? Kasama po sa reverse side ng 1,000 peso banknote na ito ay ang South Sea Pearl na kilala sa scientific term na Pinctada maxima. Ang perlas na ito ay isa sa pinakamalaga at pinakakilalang produkto ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Noong unang panahon, ang perlas ay simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Sa Pilipinas, ang South Sea Pearl ay hindi lang produkto ng kalikasan. Ito ay bunga ng mahabang tradisyon ng pangingisda at pangangalaga sa dagat. Sa paglalagay nito sa 1,000 peso bill, binibigyang diin ng bansa ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng likas yaman. Isang aral na mahalaga lalo na po sa modernong panahon. Ano naman ang papel ng Tinalak design sa buong kwento? Makikita rin dito sa reverse side ang Tinalak Indigenous Weave Design, isang tradisyonal na tela ng mga tibuli mula sa Mindanao. Ang Tinalak ay hindi basta hinahabi. Ito ay ginagawa batay sa panaginip ng manghahabi, isang proseso na meron pong malalim na espiritual na kahulugan. Ang paglalagay po ng Tinalak design sa pera ay pagkilala sa indigenous culture ng Pilipinas. Ipinapakita nito na ang kasaysayan ng bansa ay hindi lamang po nakasentro sa lungsod o sa kolonyal na karanasan, kundi pati sa mga katutubong komunidad na patuloy na nag-iingat sa sinaunang kaalaman. Ngayon ay ano ang kabuang mensahe ng 1,000 peso polymer banknote? Kapag pinagsama-sama natin ang lahat, ang Philippine Eagle, Sampaguita, Tubataha Reef, South Sea Pearl at Tinalak, makikita po natin ang malinaw na mensahe. Ang 1,000 peso polymer banknote ay hindi lamang po pera. Ito ay paalala. Paalala na ang tunay na yaman ng Pilipinas ay nasa kalikasan, kultura at pagkakaisa ng mamamayan. Sa isang mundo na mabilis magbago, ang banknote na ito ay nagsisilbing tahimik, ngunit makapangyarihang boses na nagsasabing ito ang Pilipinas. Ito ang ipinagmamalaki natin.
At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang 1,000 peso polymer banknote ay isa po sa pinakamakabuluhang disenyo sa kasaysayan ng Philippine currency. Hindi po ito perpekto at may mga debate tungkol sa pag-alis ng mga bayani sa banknote, ngunit malinaw po ang intensyon nito. Ito ay isang educational na pera, isang bagay na nagtuturo kahit hindi mo namamalayan. Sa bawat hawak mo ng 1,000 peso bill or banknote, hawak mo rin ang kwento ng kalikasan, kultura at kinabukasan ng Pilipinas. At ayan, marami pong salamat sa panonood mga kabarya. Panoorin na rin ninyo ang mga suggested at mga recommended na videos dito.